Gagawa tayo ng lumpia warma! Come on, let's go, you can feel my home. For the recipes of my very own. May it be for your business and family. Cooking with easy, mix and cook. Hello mga palalabs! Palalabs natin sa Pinas at sa ibang bansa. Kamusta na po kayo dyan? Lagi po sana kayong nasa maayos na kalagayan. At sa ating mga bayaning OFW, saludong-saludo po kami sa inyo. Saan man po kayo ng sulok ng mundo naroroon ngayon, dalangin ko po ang inyong kabutihan, ganun na rin po ang inyong kaligtasan. Kayo po ang mga tunay na bayani ng ating bansa. Ang ating recipe ngayon ay isa po sa aking version ng ating masarap na shawarma. Tara na po mga palalabs at samahan niyo po uli sa pagluluto ang inyong Mommy Loves. Para po sa ating veggie filling, gagamit po tayo ng kamatis at ng cucumber o pipino. At para po sa nagtatanong, heto po ang ginagamit kong brand ng keso sa ating mga lutuin. Una po natin gawin ang ating cheese sauce. Sa isang saucepan o kaserola, maglagay po tayo ng 1/2 cup of evaporated milk. Pwede rin po kayong gumamit dito ng fresh milk. Maglagay na rin po tayo ng 1/8 teaspoon ng salt. Then, kapag mainit na po ang ating gatas at malapit na po itong kumulo, idagdag naman po natin yung ating grated cheese. Bali, ang ginamit lang po natin ay 1/4 ng isang box or 40 grams. Then, pakuluan lang po natin ito sa medium heat habang patuloy na hinahalo hanggang sa tuluyan na pong matunaw ang ating keso. Mapapansin nyo po na habang natutunaw po ang ating keso, ay unti-unti na po itong lumalapot. Ngayon po ay patayin na natin ang apoy at ito na po ay ating palalamigin. Pero mas maganda habang ito po ay ating pinapalamig, ito po ay ating hinahalo-halo. Then, iset aside po muna natin ito at gawin po muna natin ang ating whipped filling. Sa isang malinis na kawali, maglagay lang po tayo ng kaunting mantika at ng 2 cloves of garlic na dinikdik at hiniwa po natin ng maliliit. Then, ilagay na rin po natin ng isang pirasong maliit lang po na sibuyas na hiniwa rin po natin ng maliliit. Make sure po na magisa po nating mabuti ang ating sibuyas dahil ito po ay posibleng maging dahilan ng mas madaling pagkasira ng kahit anong recipe kapag hilaw po ang sibuyas. After po natin itong gisahin, ilagay na po natin ang ating 370 grams ng beef giniling or ground beef. Ang beef giniling mga palalabs ay akin na pong napakuluan ng 15 minutes kaya hindi na po ito masyadong matigas. At saglit na lang po natin itong lulutuin. Ito po ay optional lang. Pwede po kayong maglagay ng 1 pack or 8 grams ng powdered seasoning. Kung ayaw naman ninyo na itong inyong ilalagay, pwede po kayong maglagay ng 1 teaspoon ng salt. Then, nag-add na rin po tayo ng 1/2 teaspoon ng pepper. I-mix lang po natin itong mabuti hanggang sa tuluyan na pong kumapit ang ating pangpalasa sa ating karne.
To balance the taste, mag-add rin po tayo ng 1 tablespoon ng sugar. Mga palalabs, mapapansin nyo po kung ginawa nyo po yung ating nakaraang shawarma na tayo po talaga ang gumawa ng feta bread, ay magkaiba po ang ating proseso ng paggawa ng ating beef filling. Ito po ay yung pinaka mas mabilis na proseso dahil ito naman po ay ating babalutin sa lumpia wrapper. Ngayon po ay ready na ang ating beef filling. Papatayin na po natin ang apoy. Don't worry mga palalabs, sinigurado po ng inyong mommy loves na ito po ay masarap rin. Ngayon po ay mag-a-assemble na tayo ng ating lumpia warma. Heto po ang ating gagamiting cheese. Yung pinakakalahati po ng isang box ay hiniwa rin po natin ng pahaba. At heto naman po yung ating mga kamatis. Hiniwa rin po ng pahaba. Ganun rin po ang ating ginawa sa ating pipino o cucumber. At heto naman po ang ating masarap pero simple lang pong ginawa na beef filling. Pwede po tayong gumamit ng plastic gloves sa ating pag-a-assemble o maghugas lang po tayo ng mabuti ng ating mga kamay. Ngayon po sa ating lumpia wrapper, maglagay lang po tayo ng 1 to 2 tablespoon ng ating beef filling. Depende na po ito sa kung gaano kalaki ang gusto nyong gawin ha. Then, maglagay rin po tayo ng ilang pirasong sliced pipino. Depende na po ito sa kakain ha, kung gusto nyo ng mas maraming gulay o medyo konti lang. Ganun na rin po sa ating kamatis. Maglagay rin po tayo dito ng ilang slice. At maglagay rin po tayo ng 2 slice naman ng ating keso. Then, ito na po ay ating babalutin na parang nagbabalot lang po tayo ng ating regular na lumpia. Yun nga lang po, medyo mas malaki ito. Make sure lang po mga palalabs na hindi po lalabas ang ating mga filling ha. Mas maganda po na i-sealed talaga natin itong mabuti at medyo mahigpit ang ating pagkakarolyo. Then, basain lang po natin ng kaunting tubig ang pinakadulo ng ating wrapper nang sa ganon ma-sealed o masarap po talaga natin itong mabuti. At hindi po ito bubuka kapag ito na po ay ating piniprito. Ready to fry na po ngayon ang ating lumpia warma mga palalabs. Para po sa ating recipe, nakagawa po tayo ng 15 pieces na makikita nyo naman po na medyo malalaki. Pwede nyo po itong i-store sa inyong freezer, basta maayos lang po ang storage at hindi po dapat nababasa ng up to 1 week. Kung ito po ay ipiprito na natin, mas maganda po kung ito po ay lubog sa mantika. Dahan-dahan lang po tayo sa paglagay dahil mainit na po ang ating mantika. Para mas matagal din po ang pagka-crispy ng ating lumpia warma, pwede nyo po itong lagyan ng 1 teaspoon ng suka, kagaya po ng ginawa natin sa ating chocolate churros turon. Lutuin o prituhin lang po natin ito hanggang sa ito ay mag-golden brown. At mas maganda po na bago nyo po ito ipapak, patuluin nyo po muna yung mga excess oil nang sa ganon tumagal po talaga ang pagka-crispy ng ating lumpia warma. Pwede nyo po itong ibenta ng per piece at pwede naman po yung kagaya nito na nakalagay po sa isang lalagyan na 3 pieces ang laman. Ito pong inilalagay natin ngayon ay regular na mayonnaise. Pwede rin po kayong gumawa ng homemade mayonnaise na kagaya naman ng ginawa natin sa ating masarap na nachos. Heto naman po yung ating masarap na cheese sauce. Kung gusto nyo nga po pala na mas malapot pa ang ating cheese sauce, pwede po kayong mag-add ng 1 teaspoon ng cornstarch. At ito po ay depende na sa kakain o sa bibili. Pwede nyo po itong lagyan ng hot sauce na kagaya nito. At dahil marami naman po ang sobra sa ating pipino at kamatis, pwede po kayong maglagay sa mga gilid pa nito. And charan! Heto na po mga palalabs ang aking ipinagmamalaki sa inyo na talaga naman pong magugustuhan nyo. Hindi lang po ng inyong buong pamilya, ganoon na rin po ng inyong mga suki.
ang ating masarap na lumpia warma, na kung saan kahit wala pong available na feta bread, ay pwede ka pa rin pong kumain ng shawarma na talaga naman pong paboritong-paborito ng mga Pilipino. Ngayon naman po mga palalabs, ipag-usapan natin kung magkano ang lahat ng ating naging costing. Mga palalabs, para po sa ating cucumber, yung nakita nyo po sa ating video, bali kalahati lang po no ng ating nagamit at hiniwa. At hindi rin po natin naubos lahat ang ating cheese sauce, ganun na rin po ang ating mayonnaise, kaya yan lang po ang ating pinresyo. Ang lahat po ng ating naging expenses ay 228 pesos lang. Nakagawa po tayo ng 15 pieces na medyo malalaki. Kaya pwedeng-pwede na po nating ibenta ng 25 pesos each or 3 pieces per pack, na ang pwede naman pong maging presyo ay 75 pesos. Ang ating posibleng kitain ay 147 pesos. Yay! Napakaganda po talagang business ang ating lumpia warma mga palalabs, at sure ako na hindi kayo mapapahiya sa lasa nito. Babalik-balikan ito ng inyong mga magiging suki o ng dati nyo ng suki. Sana po ay mayroon uli kayong natutunan ngayon kahit kaunting kaalaman. Please, don't forget to like and subscribe and click the bell button para lagi po kayong updated sa tuwing ako ay mag-upload ng mga bagong video. Maraming salamat mga palalabs! Hanggang sa muli po nating pagluluto!